kadiliman ng digmaan, may isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang bala o gutom. Ito ang kwento ni Maximiliano Kolbe, isang tao na ang puso ay parang isang tilang hinabi sa pananampalataya at malasakit. Nang siya ay bata pa, nagpakita sa kanya ang mahal na Berhen at nag-alok ng 2 korona, isang puti para sa kadalisayan at isang pula para sa pagiging martir. Nang tanungin siya kung alin ang pipiliin niya, ang sagot ng batang Maximiliano, "Pareho po." Hindi niya alam, ang pangakong ito ay pagiging pundasyon ng kanyang huling sandali sa loob ng kampo sa Auschwitz, kung saan ang tao ay itinuturing na numero na lamang, na napili siyang tao, na mahagi siya ng pagkain kahit siya mismo ay nagugutom, nakinig sa mga hinaing kahit siya mismo ay pagod na. Pinatunayan niya na kahit sa pinakamadilim na lugar, ang kabutihan ay isang pagpili. Ngunit dumating ang araw ng pagsubok. Isang bilanggo ang nakatakas at bilang parusa, 10 lalaki ang pinili ng mga gwardiya upang mamatay sa gutom sa loob ng isang madilim na selda. Isa-isang tinawag ang mga numero. Bawat hakbang ng mga napili ay parang tunog ng hatol ng kamatayan, hanggang sa tinawag ang pangalan ni Franciszek Gajunesek. Napahagulhol ang lalaki. Sumigaw siya, "Ang asawa ko! Ang mga anak ko! Hindi ko na sila makikita." Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo sa gitna ng takot. Isang tao ang humakbang palabas ng linya, si Maximiliano. Tinignan niya ang mga gwardiya sa mata. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sabi niya, "Gusto kong mamatay kapalit ng taong ito. Ako ay isang paring Katoliko. Wala akong pamilya. Siya ay may asawa at mga anak." Dito nagsimula ang kanyang pag-unravel. Tulad ng isang sinulid na unti-unti hinihila. Ibinibigay ni Maximiliano ang bawat higla ng kanyang buhay. Ikinulong sila sa isang maliit na selda. Walang tubig at walang pagkain. Pero sa halip na sigaw ng galit ang maririnig sa loob ng sildang iyon ay mga awitin ng papuri at dasal. Pinangunahan ni Maximiliano ang kanyang mga kasama. Kahit nanghihina na ang katawan, kahit tuyot na ang mga lalamunan, ang kanyang espiritu ay nanatiling buo. Bawat araw na lumilipas, unti-unting naubos ang kanyang lakas.
pero bawat patak ng kaniyang pawis at bawat huling hininga ay alay para sa buhay ng iba. Ito ang tunay na pag-ibig, yung handa kang mabura, handa kang maglaho, para lang ang iba ay magpatuloy sa pamumuhay. Hindi ba't ganoon din ang ginawa ng ating Panginoon? Ang mamatay upang tayo ay mabuhay. Pagkaraan ng 2 linggo, si Maximiliano na lamang ang natitirang buhay. Noong Agosto 14, 1941, dahil kailangan na nila ang selda, binigyan siya ng nakamamatay na indeksyon. Inabot niya ang kanyang braso sa kanyang mamamatay tao. Mapayapa siyang pumanaw. Tila natapos na ang kwento. Tila naubos na ang sinulid. Pero tignan mo ang nangyayari pagkatapos. Ang taong iniligtas niya, si Franciszek, ay nakaligtas sa digmaan. Nabuhay siya para ikwento sa mundo ang kadikilaan ng paring nagligtas sa kanya. Ang sakripisyo ay hindi kailanman pagtatapos. Ito ay pagtatanim ng buto na mamumunga sa puso ng iba. Si San Maximiliano Kolbe ay naging apostol ng pag-ibig sa gitna ng puot. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay unti-unti ka nang nauubos, kung pakiramdam mo ngayon ay nasisira na ang iyong pagkatao dahil sa hirap ng buhay, tandaan mo, may isang Diyos na handang magdugtong ng iyong mga hibla. May mga kamay na muling hahabi sa iyo. Hindi ka kailanman tuluyang mawawala, basta't ang dahilan ng iyong pag-ubos ay ang pag-ibig. San Maximiliano Kolbe, ipanalangin mo kami.